Ganito po ang mga dapat nating gawin. Una, para sa mga bata muna na pumapasok sa eskwela, paano ba tayo makakatulong? Sabihin sa inyong mga guro na huwag gumamit ng pesticides o pampatay ng mga insekto na may kemikal. Ugaliin nating laging malinis ang ating silid-aralan nang sa gayon ay hindi pamugaran ng iba't ibang klase ng mga insekto. Makitulong sa pagliligpit ng mga kemikal sa mga bodega, gaya ng mga pintura, solvent, thinner, at kung ano-ano pa. Kailangan hindi sumisingaw kung hindi ginagamit. Isulong ang mga batas sa eskwelahan na naglalayong tumulong sa kalikasan gaya ng hindi pagputol ng mga punong kahoy, kahit na sabihing kailangan ang lugar na yon dahil sa pagtatayuan ng mga gusali. Kung kayo ay may klinika sa eskwelahan, paiwasan ang paggamit ng mga bagay na may mercury, lalo na ang thermometer na may posibilidad na ang laso nito ay kumalat ito ay lubos na nakakapinsala hindi lang sa kalusugan natin ng ating kalikasan kundi sa kalusugan ng ating katawan. Ang mercury po ngayon na nakalagay sa thermometer ay ipinagbabawal na. Tumulong sa pagsasaayos ng mga basura sa inyong mga eskwelahan at pamalagiing malinis ang kapaligiran. Ang paglilinis ng kapaligiran para sa atin din naman to. Magtanim ng mga organikong pananim sa mga bakanting lugar sa inyong eskwelahan, makakatulong din ito sa inyong kalusugan. Kung mapapansin nyo, marami pong mga nakatiwangwang na lupa na pag-aari ng eskwelahan. Sayang naman kung hindi natin mapapakinabangan. Ipanukala sa pamunuan ng eskwelahan na magkaroon ng pagtuturo kung paano mapapangalagaan ang ating kalikasan, kasama na ang pagsasaayos ng mga basura o yung tinatawag nilang segregation. Ilan lamang yan sa inaakala naming makakatulong sa ating kalikasan. Inyong ipanukala sa inyong mga guro kung may alam pa kayong higit na makakatulong. Bukas po ang lahat para sa mga suhestyon. Pangalawa, para sa mga trabador sa mga pabrika, marami po tayo niyan. Paano ba tayo makakatulong? Mayroon ho tayong kulang-kulang na 650 na iba't ibang uri ng kemikal na nakakasira ng ating kalusugan, maging ng ating kalikasan, sa ating mga pinapasukan katulad ng manufacturing, gumagawa ng metal at coal mining, yung minahan, electric utilities gaya ng Meralco, at negosyo tungkol sa mapanganib na hazardous waste treatment, basura at tubig na ginagamot. Tumulong tayo sa pagre-report nito dahil inyong kalusugan din ang nakasalalay maging ang inyong kalikasan. Nabalitaan niyo ba ang pagsabog sa isang gawaan sa Santa Maria, Bulacan? Ito po ay nasa Barangay Guyong. Kung naging maingat lang tayo sa ating mga naamoy na chemical at ipinaintindi nyo sa mga may-ari na hindi kayo magtatrabaho hanggang may naamoy pa kayo, ay hindi siguro mangyayari ang trahedyang ito. 2 araw na pala nilang naamoy yun, di nila naisip na kahit di yung sumabog, magkakasakit naman sila. Napakarami po nang namatay sa pagsabog na ito. Gaano kaya kadami ang carbon dioxide na naging greenhouse effect na sumama sa hangin dahil sa pagsabog na yon? Ilan pa kayang buhay ang posibleng mapinsala? Pangatlo, para sa mga naninirahan sa tabi ng ilog, paano ba tayo makakatulong? Sa Metro Manila, maging sa mga munisipalidad at lungsod, sa kapaligiran nito, sa paligid nito, ay talagang napakalaking problema sa ating kalikasan ang ibinibigay ng mga taong nasa tabi ng mga ilog na ito. Wala nang pinagkaiba ang dump site at landfill sa dami ng basurang nandito. Tinatawagan po natin ang atensyon ng lahat ng mga pabrika, mga poultry, piggery, kasama na po ang mga informal settlers. Simple lang naman ang mga paraan tungkol dito. Huwag na ho natin tapunan ang mga basura na alam nating makakasira ng ilog. By the way, ang ilog nga po pala ay hindi basurahan. Nililinaw ko lang. Ang ilog ay hindi basurahan. Maging ang mga waste materials ng mga pabrika natin, marami hong paraan para ito ay mapangalagaan. Kung hindi nyo alam, pwede kayong magtanong sa amin o kaya pagawa sa amin, laan ho kaming tumulong. Mayroon po kaming tinatawag na Rivers Recovery Program at mayroon po tayong feasibility study tungkol dyan. Kaapat, sa mga hospital at punerarya, paano ho ba tayo makakatulong?
May mga nakararating sa aming mga balita na dito na din sa ating mga ilog itinatapon ang mga hospital waste, funeral waste. Wag naman po sana. Tawagan nyo po sana kami kung hindi nyo alam ang gagawin sa mga bagay na yan, at matakot din kayo sa namatay kung dito nyo lang sa mga ilog itatapon ang kanilang mga natuyong dugo at paminsan-minsan pa daw ay bituka. Multuin daw po sana kayo, sabi ng aming presidente. Hospital waste, funeral waste, Poso Negro waste. Saan po tinatapon yan? Lahat ho ng bagay na makakasira sa ating kalikasan ay binibigyan namin ng solusyon. Magtulong-tulong po sana tayo. Ikalima, sa ating mga magsasaka, paano ho ba tayo makakatulong? Sa paggamit ng chemical fertilizer at pesticides ay marami tayong napipinsala. Ang ating lupain ay nangamamatay, ang ating kalikasan, maging ang kalusugan ng ating mga kababayan ay ating pinipinsala. Marami nga tayong ani, pero alam ho ba natin na baka isang araw ay patigilin na tayo sa pagtatanim dahil sa dami ng ating mga napatay. Saan ho ba nanggaling ang cancer, ang diabetes, ang Ebola virus at salmonella? Ang mga dalubhasa o mga doktor ay hindi inaalam kung saan nakukuha ang mga sakit o virus na ito, pero sa aming mga mananaliksik ay isa ito sa aming pinag-aaralan. Paano kung mapatunayan namin na sa mga kemikong abono ito galing? Hi, Juan. Madali naman hong gumawa ng organikong abono. Alam namin na alam nyo yan. Ang problema, ayaw nyong gawin dahil bukod sa matagal gumawa ng organikong pataba o abono ay kakaunti ang ani at maliliit pa ito. Pero mas mahal naman ang organic fruits and vegetable, di ho ba? At bukod sa ito'y masustansya ay masarap, lalo na kung bagong ani, di ho ba? Ang Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated ay nagsusulong ng mga organikong pataba galing sa mga nabubulok nating pagkain. Mag-aral po na gumamit ito upang makatulong tayong matanggal ang mga paggamit ng chemical fertilizers at pesticides na siyang numero unong kalaban ng ating kalikasan maging ng ating kalusugan. May tanong ho ba? May tanong ho pala, ang Guardian Stop Global Warming Foundation sa ating mga magsasakang gumagamit ng chemical fertilizers at pesticides. Bakit di nyo kinakain ang mga tanim nyong ginagamitan ng kemikong abono, bagkus ang kinakain nyo lang ay ang mga organiko ninyong pananim? Bakit ho ba? Ika-anim, sa mga nakatira sa malapit sa dalampasigan at watershed, natural na imbakan ng inuming tubig, paano ba tayo makakatulong? 12. Ito ho ang pinakasimpleng paraan. Huwag tayong magtapon ng ating mga basura sa dagat. I-report at ipahuli ang mga gumagamit ng dinamita. I-report o hulihin ang sumisira at nagdudumi sa ating mga watershed. May karapatan po tayo. Napakarami na ng sakit ang naimbento ng mga doktor. Ayaw lang nilang sabihin na dito galing dahil baka wala nang magkasakit. Paano naman sila kikita? Ikapito, sa mga organisasyong makabayan at makakalikasan, paano ba ito makakatulong sa ating kalikasan? Sapat na ho ba ang pag-aralan natin ang mga perwisyong ginagawa ng ating mga kababayang sumisira ng ating kalikasan? Pagkatapos nating pag-aralan, katulad ng ginagawa ng Blacksmith, Greenpeace at iba pa, ano ang gagawin natin pagkatapos? Magsulat at ibalita sa buong mundo na dito sa Pilipinas na andito ang lahat ng kemikal na pumapatay ng kalikasan at maging sa mga tao. Nandito ang mga pinakamaruruming mga ilog. Tapos ano pa? Hihingi ulit tayo ng pondo para patuloy natin pag-aralan hanggang napakadami na ang nangamatay at nagkasakit. Dahil patuloy pa din tayong nag-aaral at di nyo pa magawang bigyan ng solusyon dahil baka maputol ang pondo. Para kayong mga doktor at abogado na pinatatagal ang gamutan at sesyon para laging may pera, maawa naman kayo sa ating kalikasan at sa kababayan. Pera lang ba talaga ang mahalaga? Para kayong mga walang pamilya, kung magkaganon. Ngayon ho, kung hindi nyo alam ang wastong paraan o sistema, bahaginan nyo kami ng inyong pondo. Kami ho ay legal na manghingi kung kapakanan ng mamamayan at kalikasan ng aming ipanghihingi. Bibigyan pa namin kayo ng resibo. Kayo ho ba ay magbibigay ng resibo sa mga pondong pinanghihingi nyo? At gagawin namin sa tulong nyo ang sistema sa paglilinis ng tama at mabisang paraan.